Okay. Ako po ay pinanganak dito sa Maynila. I love Manila, syempre. And dito rin po naganap yung vision ng mother ko. Ewan ko kung dapat ko ba itong i-share or I'm not sure kung na-share ko na to doon sa mga past vlogs ko. Nakakatakot yung kanyang vision. Kasi kung titignan mo yung vision na nakita niya, ay hindi yun yung nakalagay sa Bible. Yes, at talagang may panlilin lang na involved. Dahil ito sana wala namang magko-comment ng negative na ako ay naniniwala dito sa mga sasabihin ko. Pero ito po ay nakita ng mami ko sa vision niya. Tanghaling tapat po yun. Tanghaling tapat siya. Pagkatapos po nito, nanlamig siya at nahimatay. Okay, at dinala pa nga siya dito sa may UST hospital that time. Ito na po. Vision tungkol kay Satanas. The devil. Baka may mag-comment na naman, uy, ang dami naman nakikita. O hindi po ko nakakita, mother ko yan. Mami ko marami pong visions, parang daddy ko. Pero sa mother ko, sa kanya, very specific yung mga sinasabi niya. Sa daddy ko, mostly sa dreams. Parang ako, dreams lang din. Pero the fact, the truth that we have some gifts of, prophesying and seeing things like this, I'm beginning to thank the Lord right now for that gift. Dahil hindi naman lahat may possess niyan. Although nakakatakot nga lang, especially yung nagnap lang ako, nakapanaginip ako ng lindol na napakalakas. Tapos biglang tumago raw ako sa ilalim ng lamesa. Pambira Bumukas Nakakakilabot. My mom's vision was, okay, ang kwento niya, it's past 12 o'clock. Okay? She just came home from, dalaga pa siya dito. She just came home from University of the East. So, hindi ko babanggitin yung lugar namin, Baka sabihin niyo meron doon mga engkanto. Hindi po, vision lang to. Nag-iipon ako ng lakas ng loob to tell you. Okay. So, umuwi siya, gutom na gutom siya. So, kailangan niya pang bumili ng mga projects niya that time. Dahil nga sa UE, may mga projects and all that, etc. etc. Siyempre, wala pa po tayo noon. Wala pa ko noon. At nung kanyang pag-uwi doon sa bahay, kasi she's with her sisters and brothers, mga uncle at tiyahin ko rin, wala raw tao. So, medyo na-upset siya. Wala ring laman yung rep. So, sabi niya, bibili na lang ako ng pagkain. Kanya. Biglang umulan. Malakas. Alam niyo naman dito sa Espanya, bumabaha tayo dito. 'Di ba? Diyan lang naman sa trabaho market, bibili siya ng something to munch, makakain. Okay. Iluluto siguro niya, ganyan. And then, patitilain muna niya yung ulan. Dito na po nagsimula yung vision. Nakita niya si Satanas. Bigla, ang linaw daw sa kanyang, vision nga Di ba? Ang nakita ko kanya, yung Satanas na sinasabi nila na may tinidor na hawak. May tinidor daw na hawak, mahaba raw ang buntot, may sungay, at kulay black. Alam niyo yung balahibo ng asong hindi masyadong balbon? Yung balahibo niya, black siya. Ganon daw. Kitang-kita niya sa vision niya. Oo. Pagkatapos, nakita raw niya yung poste. Marami naman postes dito sa atin, di ba? Sa Maynila. So, nakita niya yung posting niya, bigla daw hindi niya alam kung vision yun. Biglang nag-flash na napakaliwanag daw. And then, kumakatok na yung kuya niya. May dala palang pagkain, so hindi na siya kailangan lumabas. Namalengke na raw siya, magluluto sila. Namalengke na sa trabaho market. Kaya pala walang tao raw. Hindi ko alam, pre-event lang ba siya para hindi na mamalengke? Or ewan ko. Pero tuwing naaalala niya yon, hindi rin siya makapaniwala na bakit ganon. Hindi naman ganon yung nasa Bible kasi alam naman niya yung nasa Biblia.
Di ba? Hindi naman ganun si Satanas. So, until nalaman natin yung mga panlilin lang ng Diablo, no? Especially, alam niyo ba nung namatay yung daddy ni mami ko? Talagang kitang-kita raw niya, dumaan yung lolo ko doon mismo sa tabi ng kwarto nila. Tapos, coming from the UST hospital, may tumawag na namatay na raw lolo ko. Ganun po ang mga pangyayari that time. Pero kitang-kita raw niya yung lolo ko na dumaan daw. May mga panlilin lang na ang Diablo. Hindi ko alam. Alam niyo po ba, the more that you read the Bible, the more that you hold dun sa mga doctrines ng Bible na truth, lalong manlilin lang si Satanas. Pero advantage din po sa atin kasi alam natin yung truth sa mali. Especially yung Diablo. Tapos ikwento niya sa akin na naman yun. Ilang beses niyang kwento sa akin yan. Nung unang kwento niya yan, siguro mga 3 beses nung lifetime niya. Muna maliit pa ako, hala, kanya wag kang malikot, sabi niya. Alam mo ba nakakita ko ng demonyo dito? I was siguro 5 or 6 o 5 ka na natin, bata pa ako. Malikot kayo, nakakita ko ng demonyo dito sa street natin, sabi niya. Vision daw, dalaga pa siya. Pangitain. May tinidor, mahaba ang buntot. Yung buntot daw kulot. Oo. Tapos, yung kanyang sungay, talagang sungay na malaki. Parang sungay daw ng kalabaw. Pero hindi ko lang alam kung mukha bang kalabaw daw yung Satanas na nakita niya. Oh. Tapos, ayun. May lightning. Shhh. Dumating naman yung uncle ko. Palagay ko pangitain lang yun dahil pati lightning kasi, di ba? Oh. Naglalakad lang naman eh. Yung uncle ko na basa ang araw sa ulan nung dumating siya, wala siyang dalang payong. ganun po yung mga pangyayari. Sabi niya, pag kayo mga mas pasaway kayo, mga maloko kayo, nakakita ko ng nakita ko si Satanas siya nagsasayaw sa street. Sabi niya. Kasi during that time, magkakaroon ng piyesta doon sa street na yan. Hindi ko papangalanan yung street. I will protect my place. I will protect my place. Hindi ko sasabihin. Yan ang sasabihin ko sa inyo na hindi ko sasabihin. Pero kung pinilit ako, sasabihin ko rin. And then, no, to protect my identity, to protect my family. I won't say the street. Mahal natin ang street natin dito sa Manila. So, ayan po ang nakakatakot talaga na pangitain. Nung malapit na siyang sa makabilang buhay, na ikwento niya uli yun. I know, sabi niya, since I have Jesus, tinatanong ko pa rin ang sarili ko, sabi niya, bakit nakita ko yung pangitain na yun when I was 17 years old, sabi niya. I don't know. All I know is, may panlilin lang ang Diablo, at ang Diablo nanlilin lang, patuloy na nanlilin lang, kaya ingat din kung may time, ano po. So, ang target niya, mga believers. Pero hindi siya makakapasok sa atin. Sa minds lang po natin. So we have to protect our minds as well. Ang daddy ko maganda mga visions siya kay Lord. Dahil nung napagod siya, kala niya mamamatay niya, may sakit siya. Nakakita siya ng kamay na may butas naman. Hawak yung kanyang tiyan. Dahil masakit daw tiyan niya eh. Natatakot siya baka may mangyaring masama sa kanya. Because during that time, may mga pinuntahan din kami at nag-iisa siya sa bahay. So, hinawakan niya yung humawak daw sa kanyang kamay. May butas ng pako yung humawak. So, alam na natin kung sino yun. Iyak siya ng iyak while telling us the story. I think, tag-ulan din yun nang nangyari. Umaatake pag tag-ulan. Tag-ulan ngayon. Hello? Oh, di ba? So, yan pong, sinare ko lang. Ngayon, kung nagkaroon kayo ng mga visions like that, ako masasabi ko talagang dreams. More on dreams ako. More on dreams po ang ano ko. Ewan ko lang po nung bata ako. Parang feeling ko rin, nakakita ko ng vision. Dito rin po sa atin, sa Sampaloc, no? Hindi ko sabihin straight. Dito rin po. Parang naglalaro kami, tapos may lumitaw na nakaputi sa likod ko. Maliit pa akong bata, I was 2 or 3. Tapos, umiti, tumawa. Tingin ko parang si Jesus yun. Kasi delikado dyan. Nagalit ang mami ko, tinuha ako doon. Kasi hindi ba may doon sa bubong sa taas, meron doon, may lagusan doon, pwede tayong magsampay. Kasi nga, yung space natin dito sa Manila,
limitado lang, di ba? Pwede ka magsampay doon sa bubong, sa taas. Kinuha niya ako, mother ko. Para may nakita ko, may nag-protect sa akin. Ilang kami doon, si ate, no? Hindi ko sabihin, si kuya. Mga pinsan ko po ito. Kami lang, 3 kami. Pero siyempre natatakot si mami ko. Malawak po yun, ha? Malawak po yung, yung mga bubong na yung malawak po siya. Hindi, safe naman po. May harang naman daw po, pero siyempre kinakabahan yung parents ko na hindi ako dapat pumupunta roon. Kaya, pupunta po ng 3rd floor yon para makalagos doon. Kami 2nd floor lang po kami. Kasi nandoon po, marami kami mga kamag-anak doon. Magkakamag-anak kami. Doon sa old house namin. Dito rin sa Palok actually. So, ayun po. So, I hope nakakuha po kayo ng lesson. Ano bang lesson dito? Pag may nakita kayong vision o ano pa man, make sure it's biblical. Dahil pag hindi biblical, kahit ano pa yan nakita nyo, it's not from the Lord. Like yung kapre na nakita ng tsuhin ko, asawa naman ito ng auntie ko sa father's side. 1978, Good Friday, while listening to Stay Alive by the Bee Gees, nakita rin niya yung kapre. Yung takot na takot siya. Yun nakakatakot po talaga. Hindi po yun, talaga vision yun. Nakita talaga niya. Hindi pa nag-iinip yun. Na kilabot, whatever you call it. Okay, bye-bye.